So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong mga kupal na senador ni former President Duterte. At alam naman natin mga minamahal, kahit itanggi nila, nasa line-up sila ni former President Duterte. So, sino-sino yung mga kupal na humabol in the last minute? Nandyan si Marcoleta, nangunguna. Si Kibuloy, si Willie Revillame, si Vic Rodriguez. Diba? Ang ganda ng line-up, no? Samahan mo pa ng Bato, samahan mo pa ng Philip, samahan mo pa ng Go. Kumpleto Ricardo. Talaga nga naman, oo. Diba? So ngayon nga po mga minamahal, una, pag-usapan natin itong si Vic Rodriguez. October 7, ang sabi ni Vic Rodriguez, mga minamahal, 50-50 daw po siya. Kung tatakbo ba siya or hindi. Bakit siya 50-50? According na mismo sa kanyang statement, hanggat wala pong payo ng nasa itaas, hindi siya magde-decide. So, tinatanong niya, parang merong legal advisor itong si Vic kung ipupursue niya or hindi. Alam mo, Vic, sa totoo lang, walang threatened sa'yo. Lalo pat sinabi mo pa nga, diba, na ikaw yung nagpapanalo sa ating administrasyon. Then go ahead, patunayan mo kung mananalo ka, kung totoo yung mga sinasabulat ng mapanira mong bunganga. Hindi ka threat sa administrasyon, Vic. Alam mo kung bakit ka tinanggal at alam mo kung bakit ka natanggal sa pwesto mo. Una, mayroong questionable yung importation ng sugar. Pangalawa, mga minamahal, bayaran na appointment. Binabayaran para makakuha ng appointment. Tama ba yun? Tapos ngayon na nabisto ka, ikaw pa tong galit na galit, gustong manakit. Tama ba yung ganung uri ng pag-aasal, mga minamahal? Di ba hindi? So, sabi ni Vic Rodriguez, 50-50 daw po siya, mga minamahal, kung tatakbo ba siya or hindi. Okay, ngayon, na finalize na, desidido ka na kasi nag-file ka ng Certificate of Candidacy, tingnan natin, let's see kung mananalo ka. Or baka isa ka nga lang nuisance candidate, diba? Pwede ding Manchurian, mga minamahal, dahil hindi naman lingid sa kaalaman natin na itong kampo ni former President Duterte is very close dito sa China. Right? Mga minamahal? So ngayon, pangalawa natin pag-usapan, si Marcoleta. We all know na tatakbo talaga itong si Marcoleta, mga minamahal. And malayo pa lang nakikita na natin yung political preference ni Marcoleta na titirahin niya yung administrasyon. Alam niyo kung bakit? Nung lumabas yung pulboronic video, ano yung sabi ni Marcoleta? Kung totoong hindi ka bangag, kung totoong hindi ka addict, bakit hindi ka magpa-drug test? Doon medyo nagkaroon ako ng hesitation na ano bang nangyayari kay Marcoleta? Doon nagko-question pa lang ako. Pero hindi ko ginajudge na DDS itong si Marcoleta. Pero napagtanto ko na itong si Marcoleta, mga minamahal, is doon sa kabilang kubol nung sumipot siya doon sa budget hearing ni Sara Duterte at biglang naging spokesperson. So mga minamahal, can you imagine that? Napakasimple ng question. Saan mo ginamit, Sara, yung pondo? Gusto naming malaman, bakit allergic sila sa transparency and accountability, tapos bigla mong isisingit, bakit hindi nyo na lang kasi irespeto yung time-honored tradition na yun? Walang problema. Marcoleta, kung irespeto namin yung time-honored tradition na tinutukoy mo. Pero yung amin lang, that is a public money. That is a public funds. Pera ng taong bayan yan. Di ba na supposedly, dapat alam namin kung saan gagamitin yung hinihingi mong budget. Kasi hindi yan basta-basta piso lang eh. Bilyones yung halaga na hinihingi mo. Tapos, tinanong, saan ilalaan yung pondo na yan? Sa mga ahensya din naman ng ating gobyerno, parang, di ba mga minamahal, can you imagine that? Hindi nagtatrabaho yung DOH? Hindi nagtatrabaho yung tawag dito, yung DILG? Hindi nagtatrabaho yung DSWD? Hindi nagtatrabaho yung DOH? Para agawin mo yung kanilang mga trabaho? Di ba mga minamahal? Hindi nyo ba nakukuha yung punto? Kasi pwedeng makitaan ng anomalya itong si Sara Duterte. Kaya nga hindi nga sumasagot, mga minamahal, kupal nga di ba?
O, hindi na nga sumipot sa House of Representatives, hindi pa sumipot sa plenary, tapos ipapagtanggol pa ni Marcoleta. So, doon pa nga lang mga minamahal, full na yung yung instinct ko na ay, hindi to sa administrasyon si Marcoleta. Nandito siya sa kubol nila Duterte. Alam na natin yan. Nakita na natin sa naganap mga minamahal na hearing doon sa Office of the Vice President budget hearing. Diba? So, pangatlo natin pag-usapan, itong si Willie Revillame. Alam niyo mga minamahal, ito yung pinaka hindi ko mag-gets kay Willie Revillame. Nag-announce siya na tatakbo. Tapos, bigla siyang naglaban bawi. Kasi nagpa-interview siya sa TV5 na may kontrata daw po siya, itutuloy niya daw po yun. And ito yung pinakakupal, mga minamahal. Nauna niya na before na statement na ako wala akong alam sa politika. Sinabi niya na yun eh. Yun yung pinakakupal dito, mga minamahal. Sinabi niya na wala siyang alam sa politika, ayaw niyang makagulo, kasi wala siyang alam ano yung may iaambag at ano yung maitutulong niya. Diba? Siya na mismo yung nagsabi nun, pero bakit parang nilamon niya ang kanyang mga statement? Hindi ba kayo nagtataka doon, mga minamahal? Bakit mo nilamon yung statement mo? Diba? Kumbaga, tinain mo na, kinain mo pa. Hindi ka ba nahihiya nun? Totoo nga naman, ano yung alam mo sa politika? Kasi hindi naman lahat ng bagay is, ay hindi, gusto kong makatulong. Kasi kung gusto mo makatulong, pwede ka namang magpatayo ng NGO, non-government organization. Diba? Pwede kang makatulong sa madaming pamamaraan na hindi ka nangungupal, hindi ka tumatakbo. Ano yung magiging role mo dyan? Yan yung pinaka-question. Magiging attack dogs ka na lang ba? Kung ano yung utos ng amo ninyo, susundin ninyo. Hindi ka para sa... Bakit ba kasi... Ito yung mga minamahal, yung pinaka-nakakaurat. Bakit ba kasi ginawa nyo retirement ang politics? Pag boring ka, Willie, manood ka ng sine. Pag boring ka, pwede ka namang magmuni-muni, mag-golf ka dyan. Hindi yung tatakbo ka, yung magpa-file ka ng Certificate of Candidacy. Gago ka ba? Gaano ka kakupal? Anong gagawin mo? Mamimigay ng jacket dyan sa Senado? Di ba mga minamahal? Nakakaloka. Tapos ito yung malala. Si Kibuloy. Ay, fugitive, rapist, di umano. Wanted sa FBI. Tumakbo ang putang ina. Ang angas ng line-up, no? May halong di umano'y sindikato. Angas. Saan kayo nakakakuha ng ganyan kalalakas na loob? Hindi ba kayo nahihiya? Ha? Na isang fugitive? Isang hinahanap ng batas? Isang may kasong rape? Isang most wanted ng FBI? Tapos papatakbuhin ninyo? Sino yung kupal na nakaisip para patakbuhin niyang si Kibuloy? At hindi ba kayo nag-iisip? May utak ba kayo? Hindi, natatawa lang talaga ako, mga minamahal. Ano ba naman pong line-up ni former President Duterte? Hindi ko mawari. Ano tong mga pinagkukukuha niya? Alam nyo, isa lang yung napansin ko dito Ang may utak lang talaga dyan, totoo, si Marcoleta. Aminado, Pexman, may utak si Marcoleta, and the rest, wala na. Well, may napabalita nga mga minamahal na ang INC daw medyo malayo pa pero naaamoy na maka-Duterte daw. We do not know. Hindi ako mag-judge. Not unless hindi pa naman sinasabi. Pero I respect the views, perspective, and opinion of that religion. Choice nila yan Pero sana pag-isipan muna nila ng mabuti. Kasi pansin nyo yung mga INC pumapabor dito kay Sara Duterte. Mga minamahal, the point here is, bakit ang baboy ng mga kandidato ni former President Duterte? Siguro nahiya si Digong na ipasok sa PDP yung mga yan. Kasi alam naman talaga nilang walang bilang, mga minamahal. Yan yung totoo dyan. Alam nilang walang bilang. Kaya nga lang, medyo kupal din kasi yung lineup. Medyo parang mapapahiya ng lubos na dito si Digong. Ano ba naman itong pinagkukuha niya? Mapapatanong ka na lang. Naging former president ka, pero yung mga kinukuha mo, mga tarantado, mga bopuls,
Minsan ka na nga lang mag-isip, yung literal na hindi pa talaga pinag-iisipan. Di ba, mga minamahal? So, grabe. Grabe, sa totoo lang, ako ay naluloka. Ako ay naninibago. At the same time, mga minamahal, ako ay na-shock. Sabi ko, ito na ba yun? Ito na ba yung sinasabi niyong makakatulong sa ating bayan? Paano sila makakatulong? Sa paanong paraan? Hindi ko talaga makuha yung punto. Sa paanong paraan sila makakatulong? Kung yung kanilang mga background history, tingnan nyo naman. 'Di ba? So, yun po, mga minamahal. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.